po tayo sa verse 8. Yan, alam ko, nabasa nyo na yan eh. Okay. Sa verse 8, sabi doon, sa isa'y pinagkaroban sa pamamagitan ng kakayang magpahayag ng aral ng Diyos. Sabi doon, full of wisdom. Amen? Ano pa? While the other person of the message full of knowledge. Yan. So, knowledge and wisdom. Sample na nagbigay ng knowledge, nagkaroon ng knowledge at wisdom noong panahon, sino? Si Haring Solomon. So, lahat tayo ay magkakaroon. Amen? Amen. Meron na noong unang panahon pa. Ano pa? Faith. Sabi doon, tuloy natin doon sa verse 9, one and the same Spirit gives faith to one person. Yan. Isa yan, sa gift ng Holy Spirit. Faith. Sino na nagkaroon ng matinding pananampalataya noon? Nung panahon na si Propeta Elias ay humingi ng apoy kay Lord at natupok pati yung altar. Ganun ang faith ni Elias. Ano pa? Healing. Yan. Sabi doon, sa verse 9 pa rin, the other person, he gives the power to heal. Yan. Noong unang panahon, nangyari na yung mga kapatid, ang ating mga apostol, si Apostol Pedro, pinagaling niya ang isang paralitiko doon sa harap ng templo. Hindi lalaon. Ganon din ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Amen? Ano pa? Work miracles. Sabi nga doon sa verse 10, the Spirit gives one person to the power of to work miracles. Ayan. Sino ang nagbigay ng mga mirakulo noong unang panahon? Natatandaan nyo ba si Moises? Nung hinati niya ang dagat, miracle yun. Wala pang gumagawa ngayon yun. Kayo din, mga kapatid. Dadanasin lahat natin yan. Nangyari na yung una, mangyayari pa ngayon. Amen. Ano pa? Gift of prophecy. Ang sabi doon, the gift of speaking God's message. Ito yung propeta. Gift of prophecy. Sino ang pinakamagaling na nag-prophecy noong una? Sino ang nagsulat ng pahayag? Nangyari na noong panahon pa. Sino? Si Apostle Juan. Diba? Siya ang nagsulat ng pahayag. Kaya, meron ding magpapahayag sa inyo mamaya. Amen? Sino ba? Speaking of tongues. Ito niya, mga kapatid. Sabi doon sa verse, Speaking of tongues. dito pa tayo sa message, and the ability to tell difference between gifts that come from the Spirit and those who do not. Yan. Sino yun? Sa speak message, God's message. Pala, speak God's message. Yan. Magaling siya magsalita sa mga mensahe ng Diyos. Baga sa Tagalog, siya ay magaling magpahayag ng salita ng Diyos. Amen? Sino ang mayroong ganun nun? Si Apostol Paul. Si Pablo. Diba? Sample na yung mga kapatid. Kaya sa darating na panahon natin, mayroon din ganun. Mararanasan natin lahat yan. Ano pa? Ability to explain. Ang bunga ng Espiritu, ito ay nagbibigay din ng karunungan sa isang tao upang maipaliwanag ang salita ng Diyos. Sabi doon sa verse 10, and to the other, he gives the ability to explain what is said. Okay. Sino ang nagkaroon ng ganong karunungan noong unang panahon? Ability to explain. Naalala mo ba si Daniel? Nung panahon ni Haring Nabucodonosor, ang dami niyang in-explain na panaginip si Haring Nabucodonosor. Amen? Kaya hindi lalaon, tayo rin ay magkakaroon nito. Kung handa kayong tatanggapin ang regalo ng Diyos, ang Holy Spirit. Amen? So ito po yung siyam na bunga ng siyam na gift of the Holy Spirit o kaloob ng Espiritu. Purihin po ang Panginoon.